kawan, o mahal kong Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsaway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malililang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoong Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay
ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humihibik at ako iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kitang ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitinag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesu Kristo, puri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Salita mo, Kristo mahal, Espiritu buhay, buhay, tuturot, umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi,
na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan nyo ang aking mga gawa. Kung ayaw naman ninyong akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangkanan naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan, nanatili siya roon, at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Araw po ng debosyon, araw nating mga deboto, araw ng Nazareno. Sabay-sabay po nating papurihan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, good morning. May tanong po ako sa inyo. Yung una ko pong tanong ay, ano po yung nagpapahirap sa atin para tanggapin yung pagtatama ng ating mga kapwa? Kapag tayo ay tinatama, kadalasan po, di ba, tayo ay nasasaktan. Anong dahilan bakit tayo nasasaktan? Siguro po isa sa mga dahilan kung bakit tayo nasasaktan kapag tinatama tayo ng ating mga kapwa ay dahil masyado na tayong sanay sa ating kamalian. Hindi na natin matanggap yung pagtatama at gustong pagsasaayos ng ibang tao sa ating mga ugali. Para bang gusto na natin sabihin sa kanila, huwag nyo na akong pakialaman, okay na ako sa aking buhay. Tama ho ba? Hindi ho ba may ganun tayong mga ugali? Huwag nyo na akong pakialaman, okay na ako. Huwag nyo na akong pagsalitaan, alam ko na yung ginagawa ko. Pero ang tanong, alam po ba talaga natin kung ano yung ginagawa natin? Dahil hindi sasabihin sa atin ang pagtatama kung tama yung ating landas, kung wala tayong ginagawa, kung tunay nating alam yung ginagawa natin, tayo ay maglalakad sa tamang landas. Kaya yung karanasan po ni Jeremias sa unang pagbasa at ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito at noong mga nakaraan pa, ay parang ating tugon sa mga taong nagtatama sa atin. Ayaw natin. Gusto pa nilang suplungin si Jeremias. Gusto nilang batuhin si Jesus Nazareno dahil ayaw nila ng sinasabi na katotohanan ng Diyos at ng mga propeta. Kung titingnan po natin, bakit ba ginagawa ng mga propeta ni Jeremias ng ating poong Jesus Nazareno ang pagtatama sa ating mga buhay? Dahil nakikita ng Diyos, nakikita nila na may kamalian tayong ginagawa. At kung magpapatuloy tayo sa kamaliang ginagawa natin, hindi tayo makakaranas ng kaligtasan sa ating mga buhay. Kaya yung Diyos, yung mga propetang ipinadala ng Diyos, patuloy na nagsusumikap para itama yung ating mga landas. Dahil nais ng Diyos na tayo ay mapapunta sa buhay na walang hanggan. Kaya ang unang paalala po sa atin, kapag may nagtatama po sa atin, kapag may katotohanang ipinapahayag sa atin sa mabuting balita, buksan natin yung ating mga tenga. Dahil para sa atin ang mga iyon, hayaan natin ang Diyos na makialam sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos, dadalhin tayo, nais tayong dalhin sa buhay na walang hanggan.
Kaya pakisabi sa katabi, hayaan mong pakialaman ka ng Diyos. Sabihin pa sa katabi, gusto ng Diyos, magkatama ka. Magkatama po ba? Tingnan po yung mga katabi, may tama po ba? Ang nais po ng Diyos, hindi magkatama tayo, bagkus tayo ay makalakad sa tamang daan. Kaya patuloy nawa nating buksan yung ating mga sarili para sa katotohanan, sa tamang landas na gustong palakaran sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Unang paalala, hayaan po nating pakialaman tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang ikalawa pong paanyaya sa atin ay matularan yung ating Poong Jesus Nazareno sa kanyang misyon. Anong misyon ng Panginoon? Magpahayag ng katotohanan ng tama sa mundong ito. Saan po natin natatanggap yung misyon na iyon? Nung tayo'y binyagan po, binigyan tayo ng Diyos ng pakikipagkaisa sa kanyang misyon bilang propeta. At ang kanyang misyon bilang propeta, magpahayag ng katotohanan sa mundong ito. At nawa, matularan natin yung ating Poong Jesus Nazareno sa kanyang pagpapahayag ng tama sa mundong ito. Ano pong nagiging pagsubok natin kapag tayo naman ang nagpapahayag ng katotohanan? Yung pagsubok po natin, katulad din ng ating Panginoon at ni Jeremias at ng iba pang mga propeta. Marami pong tao ang hindi handang tumanggap sa ating pagpapahayag. Maraming mga tao ang hindi handang tumanggap sa katotohanan. At ano pong ginawa ni Jesus nung siya ay babatuhin at inuusig na? Ang ating Panginoon, ang ginawa ay lumayo muna. Lumayo muna siya sa tensyon, sa mainit na pakikitungo sa kanya ng mga Hudyo. At yun din po yung imbitasyon sa atin. Kung minsan po sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pakikiisa sa kanyang misyon, maraming dadating na pagsubok sa atin. At kapag may dumadating na mga paghihirap, ang isang temptasyon ay iwanan na lamang yung ating misyon. Ang hirap naman po, Panginoon, ang pinapagawa mo sa akin. Gumagawa na ako ng mabuti. Ito pa yung ibinabalik ng mga tao sa akin. Ang temptasyon ay layuan at takbuhan yung ating misyon. Pero ano pong ginawa ng ating Panginoon sa kanyang paglayo? Hindi po siya tumakbo sa kanyang misyon. Ang kanyang ginawa ay lumayo para manalangin. Nakita po natin sa ibang mga tagpo sa Ebanghelyo, kapag ang Panginoon ay lumalayo, siya ay pumapasok sa katahimikan upang makiharap sa kanyang Ama. Siya ay nananalangin. Ito rin po yung imbitasyon sa atin. Habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito at nagsusumikap na sundan ang Diyos, dadaan po tayo sa mga krisis. At kapag dumadaan tayo sa mga krisis, wag nawa tayong tumakbo sa Diyos, bagkus ang Diyos ang ating maging takbuhan. At sa ating pananalangin sa Panginoon, may 3 bagay pong ibinibigay sa atin ito. Ang unang bagay, kapag tayo ay tumatahimik kasama ang Panginoon, tinutulungan tayo ng Panginoon na maging malinaw yung layunin ng ating mga buhay. Kapag tayo ay nananahimik sa pananalangin, hinahayaan natin ang Diyos na mangausap sa atin. Hinahayaan natin na siya ay magbigay linaw sa layunin ng ating mga buhay. Huwag nating gantihan ang mga taong nananakit sa atin. Huminto muna tayo, manalangin sa Diyos. Huminto para maalala ang layunin natin. Ang layunin natin ay hindi magbalik ng pananakit sa mga taong nanakit sa atin. Ang layunin ng ating mga buhay, maging katulad ng Diyos sa kanyang pagmamahal at pagpapatawad upang tayo ay makaranas ng pagliligtas sa ating mga buhay. Ang una pong epekto ng pananalangin
ay pagbibigay linaw sa ating layunin sa buhay na ito. At ang ikalawa po na ibinibigay ng panalangin, binibigyan tayo nito ng lakas at inspirasyon para magpatuloy sa ating misyon. Si Jesus po, kaya niya napagpatuloy at naharap yung krus na kanyang misyon sa buhay na ito, ay dahil patuloy siyang humarap sa kanyang Diyos Ama. Patuloy siyang binigyan ng Diyos Ama ng lakas para magampanan yung kanyang misyon. At ganun din po yung gagawin ng Diyos sa atin. Kapag patuloy tayong magbubukas ng ating mga sarili, bibigyan tayo ng lakas at ng direksyon paano ba talaga tayo makakatugon sa ating misyon. Ang ikalawang ibinibigay ng panalangin ay lakas at direksyon para sa ating misyon. At yung ikatlo po, nakita po natin sa Ebanghelyo, napakinggan po natin, may binalikan po si Jesus yung lugar nung unang pinagbibinyagan ni Juan. Binalikan niya kung saan nagbibinyag si Juan Bautista. Binalikan niya yung kanyang karanasan ng pangusap din ng Diyos. Dahil nung bininyagan ni Juan si Jesus, nangusap ang Diyos. Sinabi ng Diyos Ama, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Ano pong ikatlong mahalagang pinapaalala at pinaparanas sa atin kapag tayo ay pumapasok sa panalangin? Pinapaalala po ng Diyos ang kanyang presensya sa ating buhay. Kapag tayo ay nananalangin, hinahayaan natin na ang Diyos ipaalala sa atin na siya ay kasama natin, na siya ay tapat sa pakikipaglakbay sa atin. May isa po akong nakausap dati na isang nanay. Sabi po niya, may panahon sa kanyang buhay na hirap siyang makatulog. Tanong ko, bakit po kayo nahirapang makatulog noon? Sabi niya kasi, natatakot siya, nag-aalala siya para sa kanyang mga anak. Bata pa po yung kanyang mga anak. Iniisip niya, paano daw kung isang araw, habang bata pa yung kanyang mga anak, ay bigla na lang siyang kuhain ng Diyos. Grabe po yung kanyang pag-aalala. Ganun na agad. Tapos ang ginawa niya raw, umaga, gabi-gabi, ay patuloy na nanghingi ng lakas, ng paliwanag sa Diyos. At isang araw daw, pagkagising niya, sa kanyang pananalangin, ipinaalala ng Diyos yung kanyang sariling karanasan. Naalala niya na nung bata rin po siya, ay maaga siyang naulila. Maaga siyang nawalan ng magulang. Pero nasaan na siya ngayon? Maganda yung kanyang trabaho at mayroon siyang pamilyang lubos na nagmamahal sa kanya. Ipinaalala sa kanya kung sa kanyang buhay, kahit siya ay naulila noong bata pa sila ng magkakapatid, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nagkaroon siya ng pagtitiwala na yung Diyos, katulad sa kanyang mga anak, hindi rin magpapabaya ang Diyos. At yung kanyang alaala, yung kanyang karanasan ng Diyos, nagtulak sa kanya para magtiwala sa kanyang Diyos. At yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, binigyan siya ng kapayapaan sa kanyang buhay. Mga kapatid, yun po yung imbitasyon kung bakit kailangan at mahalaga yung panalangin sa ating mga buhay. Ito ay para bigyang linaw yung ating layunin sa buhay na ito, para hindi tayo mawala sa tamang landas. Ang pananalangin, nagbibigay ng direksyon sa ating nilalakaran sa mundong ito. Nagbibigay ng direksyon para sa ating misyon. At ang pananalangin, ipinapaalala sa atin na mayroon tayong Diyos na tapat at patuloy na gumagabay sa atin ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesukristo. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkos makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap, upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. dinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan na sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parinito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayin na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo, na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadyaho kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod pong lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magpabata. Upang lahat ay maligtas. Mahal na Birheng Maria, kami ay iyong akayin. Damayan ng iyong anak. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magpapata. Upang lahat ay maligtas sa sugat ni Jesucristo, kami kasalo ng may pagsintang wagas. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata. Upang lahat ay maligtas, habang kami nabubuhay, kami kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata. Upang lahat ay maligtas, kami ay iyong sama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Ani Simeon ay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata. Ang lahat ay maligtas,
Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, kami susunod sa'yo. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamating pusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Kung sa mundo ay pumanaw, kami dalhin sa langit, upang laging magalak. Ani Simeon kay Maria, ikaw ay nakatalaga sa dalamati at kusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Announcement. Inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok na grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pong tulong, pang-edukasyon, pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, at 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw na pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, yung patuloy pong paalala sa atin, unang-una sa lahat, hayaan natin na ang Diyos pakialaman yung ating mga buhay. Hayaan natin siyang itama tayo sa ating mga kamalian. At ikalawa, sa mga panahon ng krisis at pagsubok, tayo'y tumakbo sa Diyos sa pananalangin. Hayaan natin siyang magbigay liwanag sa layunin ng ating buhay. Hayaan natin siyang magbigay ng direksyon patungo sa ating misyon. At hayaan nating ipaalala sa atin na siya'y tapat sa atin at palagi natin siyang kasama. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,